Ngayon, gagawa naman tayo ng isa sa paborito nating tinapay sa umaga. Siyempre, walang iba kundi pandesal. Dito, sinimulan ko ng pagaluin ang lukewarm milk at saka yeast. Tapos, itatabi muna natin ito sa loob ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes, saka ko naman inhalo ang sugar at itlog. Tapos, hinalo ko lang ito ng hinalo hanggang sa mag-incorporate na lahat ng liquid ingredients. Tapos sinunod ko na yung magkasamang flour at saka salt. Hinalo ko lang ulit ng hinalo gamit ang wooden spatula. Tapos nung medyo sama-sama na, sinunod ko na yung butter. Tapos hinalo ko lang ulit ng hinalo hanggang sa kaya ng hawakan mamaya para hindi na masyadong madikit dun sa kamay natin kapag minasa. Tapos dyan, ililipat naman natin sa table para masahin natin gamit yung kamay. Huwag din kalimutan maglagay ng mantika sa kamay or sa gloves para hindi masyadong dumikit yun doon sa kamay natin. Siguro nung minasa ko siya, umabot din ng 10 to 15 minutes or hanggang sa makuha kayong elastic texture ng dough. Kung meron kayong stand mixer, mas okay yun kasi mas mabilis. Siguro aabot na lang for about 5 minutes. Ang importante, makuha nyo lang yung consistency ng dough natin para mas fluffy yung tinapay natin mamaya. Yung pagmamasa na ginagawa ko para yun dun sa mga walang mixer. At saka doon sa mga gusto pa rin gumamit ng traditional way ng pagmamasa. Diba kasi may kasabihan, mas masarap pa rin kainin yung isang pagkain kapag pinaghirapan. Especially dun sa mga kababayan natin na gustong kumain ng pandesal. Pero malalayo yung mga kabayan market. Lalo na dito sa Saudi Arabia. Ayan, medyo elastic na siya. So pwede na natin siyang i-form para ma-rest naman natin yung dough. Sa pagre-rest naman ng dough, mga 30 to 45 minutes or hanggang sa mag-double size na yung dough natin. Lagay din kayo ng mantika sa bowl para mas mabilis matanggal mamaya. Siyempre, tatakpan din ng cling wrap para hindi ka agad mag-dry yung dough. Sa resting, kahit hindi nyo gayahin yung method ko, ang importante, nakatakip yung dough para hindi ka agad mag-dry. Tapos, dapat yung paglalagyan nyo ng place, medyo mainit din at saka medyo moist para mabilis lumaki yung dough. After resting, magiging ganyan na yung dough natin, double size na siya. Pagkatapos, ipapunching nyo siya para mag-release naman yung hangin dun sa loob ng dough. Tapos, ipaplat para mas madali nating ma-roll yung dough. Sa pandesal, ang tawag namin sa pagpo-form ng dough, baston. Sa pagbabaston, dapat medyo siksik yung dough para mamaya hindi siya bumuka pag naluto na. Tapos, diyan nilagyan ko na siya ng breadcrumb. Pagkatapos ikakat ko naman siya gamit yung wooden cutter. Mas okay gamitin yung wooden cutter kasi mas maganda yung hulma ng pandesal kapag naluto na. Siguro nakagawa rin ako ng 13 pieces. Tapos ipaform na natin sa tray para ma-proof naman natin yung tinapay. Tandaan nyo lang, kapag alam nyo na yung resting, proofing, and place, makakagawa na kayo ng masarap na tinapay. Siyempre dapat i-consider nyo rin yung method kung paano pinaghalo-halo yung mga ingredients. Sa pagpo-proofing, hindi ko na inalis yung water dun sa ilalim. Ininit ko lang ulit para magka-moist. Pero take note hindi pa naka-open yung oven dyan. Ipo-proof natin 30 to 45 minutes ulit or hanggang sa mag-double size na yung dough ulit natin. Tapos dyan, binake ko na hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng pandesal. Kung nagustuhan niyo yung binake na pandesal natin ngayon, pwede nyo din bisitahin yung YouTube ko para makuha niyo yung kabuuhan ng recipe na ginawa natin ngayon. Pwede din kayong mag-suggest kung anong gagawin natin sa susunod na episode. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa mga susunod nating episode. Pwede nyo din akong i-follow sa Facebook ko, Vince Fernando Daen. Then yung YouTube ko naman, Kusina Recipe by Chef Lin. Please like, share, and subscribe!